So day 14 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, kamusta dyan sa Senado? Anong story natin yan? Bukod at Ronald at Ami, kanina nga simula pa lang meron na agad naging pahayaga ang kampo ng prosekusyon patungkol nga sa defense team na kung saan nga yung kanina yung medyo napag-usapan din yung in-Indian sila ng defense team matapos nga hindi ito tumugon sa mensahe kaugnay ng pag-stipulate ng mga dokumento o yung mga acknowledgement receipts kaugnay ng ipinasa ng Office of the Vice President para sa paggamit umano nito ng confidential funds para sa taong 2022. At kabukod dyan, dito ay tinalakay din yung issue nga ng sino daw ba yung responsible officer or accountable officer pagdating sa paggamit ng confidential funds. Nandyan nga yung nabanggit, yung head of agency, si Vice President Sara Duterte, yung SDO o yung Special Disbursement Officer na si Gina Acosta at maging yung kanina tinanong yung napansin ng prosekusyon na meron daw magkaparehas na araw na i-disburse yung pera pero magkaibang lugar daw. Kaya ang tanong ni Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon, si Superman daw ba ang SDO? Kaya nga ayun yung kanilang tinatanong. At kabukod dyan, lumutang din yung tila pwedeng gumawa ng salad. Ayon kay Kapunan na mga pangalan ng ilan nakalagay sa acknowledgement receipt. Nandyan sila Paki Mengo, nandyan sina Matthew Queso, at nandiyan din yung iba pang mga viral na pangalan na pinag-usapan. May mga isda pa nga, may pampano na apelyido dito. Ang punto naman dito ng prosekusyon syempre yung paraan o yung pinagamitan ng mga ito na kung saan yung nakalagay doon ay mga impormasyon na binili daw o yung iba naman ay supply na pinagamitan mula doon sa confidential funds. So Arles, hindi pa nagtatanong yung mga senador, yung witness pa lang with the lawyers. Yes, so far Bok nandun pa lamang sa bahagi ng presentation at direct examination ng prosekusyon yung kanilang witness na si Sailin Del Campo. Kanina inaasahan natin na magtatanong na sana for cross-examination ang defense pero ipinagpaliban yan dahil kailangan na daw mag-session ng Senado ng 3 p.m. Para lang magkaroon sila ng 30-minute break and then session na. At yun, sinundan yan ng manifestation ni Senator Judge Mig Zubiri na sinabi na kung maaari nga daw mapalitan yung oras ng impeachment trial, gagawin ata parang alas 3 ng hapon onwards. Pero hindi pa natin sigurado kung 1 to sawa ba yan o may limit lang na hanggang alas 7 o alas 8 ng umaga. Kasi magiging interesting yun pag nagtanungan na yung defense sa kay mga senador doon sa mga pinagsasabi ni Sailin, yung co-auditor, tungkol doon sa kung yung Christmas party, yung youth patriotism campaign, Thanksgiving gathering, if these all fall into the categories allowed by the 2015 Memorandum Circular. Well, so far kanina Buked ang nakita natin doon yung paggamit daw kasi nitong mga pang-birthday party, mga gathering at yung iba pang mga tree planting activities yung concern is parang labas daw ito doon sa petsa kung kailan dapat gamitin yung confidential funds 21 to 31 kasi yung nakalagay na disbursement dito pero itong mga event na ito ay parang merong December 11 up to 18 na nakalagay doon so hindi daw pwede na parang ipang reimbursement ito kasi parang yun yung lumalabas dito sa paggamit ng confidential funds na ayon sa COA ay hindi raw pwede yan. Klaro naman Bok yung tanong ng reimbursement kasi it's clearly not allowed pero mas ang tanong ko wala bang question dun sa ito Christmas party, Thanksgiving, tree planting na pinagamitan daw ng confidential funds parang hindi dun sumentro yung tanong mas sumentro yung tanong dun sa petsa hindi, mahalaga kasi mas yun petsa. Yung mahalaga kasi yun yung petsa na yun. Dahil dapat alam nyo na hindi pwede yun. Wala pa yung pera Wala pa yung pera, nagastos nyo na. Sa accounting rules, lalo na ng COA, bawal yun. Agree. Granted naman yun I was just wondering kasi mas striking sa maraming tao yung pinagamitan daw and this is information coming from the OBP, di ba? Itong pinagamitan daw. Parang mas striking for most people yung yun yung ginamit yung pera ng confidential funds.
At actually, Bookend, meron pa tayong nakita kanina sa trial, no, na meron pang table na nakalagay yung parang accomplishment reports nito, no, pero hindi naman directly na ilink kung paano naging related itong accomplishment report na ito sa paggamit ng confidential funds, no, kasi yung parang nakalagay date, activity, and then yung naging result nito, no, wala yung mga specific daw ng mga operasyon na pinaggamitan nito, no, and magkakahiwalay ng mga lugar yung pinangyarihan yan. Merong mga Manila, parang may Baseco na narinig tayo doon kanina, meron din sa Davao and iba pang bahagi ng Pilipinas. Harles, alam na ba ni Lorna Kapunan ibig sabihin ng ghosted? Pinaliwanag ko ba? Kung hindi pa man alam ni Atty. Lorna Kapunan, sana alam niya na ngayon, no? Kasi kanina parang sabi niya in-Indian daw siya ng defense team, no, dahil hindi nga daw sumagot sa text message nila para nga i-stipulate itong libu-libong mga acknowledgement receipt. Pero ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, meron naman siyang utos noon, no, na dinirect nga yung defense at yung prosecution na mag-set ng araw kung kailan yan, no. So hindi na daw dapat Indian yung tawag doon bago na hindi yun nga pa yung Indian ghosting yun. kasi hindi na Ghosting pa lang pinansin. yun. Parang tayo, in-Indian tayo ni Regina Lay. Nandiyan ngayon sa Zoom. Kasama natin. Andyan na siya. Ikaw ba, Arles, ilang beses ka na ba na-ghosted? Excuse me, hindi ako non-Indian. Ayan tuloy yun. Ikaw, Late lang, late. Ikaw, Arles, I was doing another interview. Ayan o. Hindi Indian ang tawag doon. Yun ang ang tawag doon prioritization. Naku, yun na. ang tawag doon working overtime. Correct. Okay. Sige, kanya-kanyang spin. Kanya-kanyang spin. Alam mo, Ikaw, alam niyo si Arles, hindi niya mag-hit sa atin. Kakatanong niya Oo, ano tinatanongin niyo? Arles, ilang beses ka na ba na-ghosting? Joke. Magbibilang talaga. hindi niya magpapalize it sa atin. Sige kayo. Mali yung tanong mo, ilang beses ng ghost? Ay, hindi ako yun. Who have you ghosted? Okay. Change topic na tayo, baka kung saan pa umabot to. Oo, so umabot. Ay, balik tayo. Balik dun sa trial. Reg, ikaw. Oh, sige na. Hindi, I just nagulat ako doon sa bagong listahan ng mga confidential funds recipients. And yun nga, yung tinatanong nyo kanina na what do you call it? Acknowledgement report. Receipts. Yes. Na hindi naman Audit. nakulang-kulang din. Akala ko hindi na nagugulat si Reg. Nagugulat pa rin pala. Oo, nagugulat pa rin sa'yo eh. Nasa kuweba pa rin ako, di ba? Nagugulat. Nasa kuweba pa rin daw ako. Maliban I dun, have to- Arles, maliban sa manifestation ni Mig Subiri, sino pang mga senador ang nag-manifest? So far, Ronald, yung nakita natin, si Senator Pia Cayetano, parang sumagot lang naman doon, no, sa manifestation ni Senator Mig Subiri na sinabi mas maganda daw kung mapag-usapan ito sa caucus, no, at hindi daw sa Senate Impeachment Court, no, dahil mahalaga na magtugma-tugma yung kanilang desisyon sa pagbago ng impeachment trial na oras, lalo pa at ang minority floor leader ng si Senator Alan Peter Cayetano wala ngayong araw. Harles, wala din nag-extend daw si si Yeah. Senator Legarda. Yeah, Nag-extend ng leave. that's what I was gonna ask. Until August 12th, is that right? Ayan yung pumasok na balita, Reg, at kaya hanggang ngayon wala dito si Senator Loren Legarda. Actually, siya yung isa sa mga pinakahinantay natin kanina kung present nga ba sa magiging roll call. Pero yes, wala siya dito at hihintayin pa natin ang magiging tugon dyan ng Senado kung ano yung additional information patungkol dito at syempre yung kumpirmasyon na direkta, no, na kung pabalik na nga ba ito dito sa Pilipinas. Sino yung nakatira sa kuweba na umaasa na babalik si Loren? Grabe ka naman. Sabi ni Ombudsman Boying Remulla, in between na babalik pa yan. That's Yeah. what he expects. Babalik pa yan at may kasunod yun. May kasunod yun, Reg, unless gusto nilang bumuwi ng nakaposas. Yes, exactly. But Arles, you have breaking news as well. There's a complaint of grave threats against the Vice Sa President. DOJ. that Sa were DOJ. filed. yun. Yes. Sa DOJ, yes.
ilang minuto pa lamang yung nakalilipas sa kinumpirma nga ng Department of Justice na kaninang alas 1:30 p.m. no, ay na-file na nga yung complaint for grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Hinihintay pa natin yung iba pang impormasyon dito mula sa DOJ, pero ito yung umano'y naging pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, maging ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. No? Ang tanong natin din sa DOJ kung anong nangyari doon sa alegasyon ng inciting to sedition, no? Dahil ito yung magkasama na inireklamo ng National Bureau of Investigation. Offhand book, bakit mag-iisang taon na, ilang buwan na lang bago Yeah. mag-isang taon ngayon pala nagsampa Yeah. ng kaso. Sabi rin ng mga prosecutor malino naman daw ang ebidensya, it's all in public, and it took them how many months to come together and file a complaint. Akala ko nga nagsampa na dati. Ako rin Akala Yeah. ko... O baka PI lang dati. That's what we thought too, no? Kasi if we remember dito sa impeachment trial, prinesenta ng NBI na nagsumite na daw sila, no? Nag-comply sila doon sa hinihingi ng Department of Justice para ma-file yung reklamo na ito, no? At tumungtunga sa preliminary investigation that will later lead sa pagpa-file nga ng kaso, no? Pero years ago, kasi 2023 November, yung press conference, and ngayon pa lamang 2026, no? Magno-November na naman, paparating na naman, pero ngayon pa nga lang ito, no? Pero syempre, ang panig ng NBI at ng DOJ ang mas makakasagot nito dahil so far sila naman yung sumusuri dito at sumisiguro na tatayo yung kaso sa korte at syempre yung ano pang mga impormasyon or detalye na kaangkla dito. Pero kinumpirma naman ng NBI noong pumunta dito si Director Matibag na tuloy-tuloy yung kanilang investigasyon kaugnay ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung meron ng jurisprudence dito, and I don't know if you know, but just in case you do know, and just in case they have mentioned it sa DOJ, syempre, you're talking about an impeachable official, sinampahan ng kaso na kriminal sa Clerk of Court, RTC. How does this work now? Kung for example, kung hindi siya ma-impeach, tutuloy ba tong kasong ito o in suspended animation? Well, we can be corrected, Bok Ed, pero ang alam natin kung ano yung nauna. So inaasahan natin na yung impeachment trial muna yung una na i-resolva, and then later on yung kasunod na yung criminal case laban nga criminal case, if it's not mistaken, laban kay VP Sara. Pero impeachment trial. Pero logical kasi, pag hindi siya na-impeach, bali wala na yung kaso na yan. Oo, until Yeah. she steps down. I think they can actually move simultaneously together. Kasi hiwalay naman yun. Impeachment is a political process. This is a criminal case. But who are the petitioners here? NBI ba? NBI. Okay. Very odd that yung timing nila is raises a lot of questions. Similar to yung kay Senator Alan Peter Cayetano, yung inimbestigahan nila na the SEA Games issue. Yung Caldero. Yeah, Very yung interesting Caldero. Yeah. Yung na ngayon lang organizing pinafile ng committee. mga kaso. May task force doon May task force doon. Ito kasi took Yeah. them 9 months to decide Pero normally, hindi ba Ed, normally kapag merong ongoing impeachment, hindi muna pagagalawin yung mga criminal case. Hindi yung gagalaw. Doon sa impeached Yun yung alam official natin. lang. Yes. Hindi yung gagalaw Hindi naman habang doon sa may impeachment. senator judge. Yeah. Doon lang sa impeached Doon official. sa vice president, di ang gagalaw habang may impeachment. Actually, ang hindi ako klaro whether they should have filed already a case gayong hindi pa naman siya impeached, or whether they should have Pero- waited until may impeach. I don't Pero- think it has anything to do with it Pero pakicheck nga, alam ko nag-file sila ng panahon ni Santiago Alam ko Si Parang Jimmy? Yung gray, investigation. yung gray Parang Ronald threats. ang nangyari ata nung nag-file sa DOJ Nag-uumpisa pa lang. yung umpisa pa lang, yung recommendation pa lamang. Malamang complaint pa lang yun PI, ng DOJ. alam ko PI yun Yes. So, Pero hindi this pa one sa- kasi ay ito- sa RTC ito na kaso ng to Quezon City. Fact-finding muna yan. Tapos ibibigay mo sa DOJ, yung prosecutor ang mag-PI. Fiscal muna, Sila yung oo. magpa-preliminary investigation. Ngayon natapos na yung PI, final na sa korte. Pero mukhang normally, yung judge ng court, trial court, hindi yan paaanda rin hanggat hindi natatapos yung impeachment. Normally. Kasi medyo magulo yan, no?
Pero Arles, alam ba natin kung bakit wala si Senator Alan Peter Cayetano today? Wala pa tayong kumpirmasyon, Ami. Actually, ang alam natin din, nag-start na yung session ng Senado. So, titignan din natin kung nandoon sa Senator Alan Peter Cayetano. Kasi so far, pinafokusan natin ay yung 14th day ng impeachment trial ni VP Yeah. Sara. Parang maraming problema sa Taguig eh. Oo nga. Ayun na naman tayo. Oo nga. Marami naman problema everywhere. Meron din sa Cebu, 60 Easy billion daw. pesos naman. Correct. Parang ang That's problema why ron, pumunta si daw. Ombudsman Remulla, di ba? Yes. parang ang problema sa Taguig, hindi lang flood control eh, hindi lang ghost project, pati yung kwan, yung reclamation. Reclamation nga. Reclamation. Magpo-forfeiture proceedings na daw ang Philippine Reclamation Authority. Billions yun. Nag-initiate na. Billions yun. Kung sino man yung investor doon, billions ang lugi ron. Tapos Ang sa laki-laki ng reclaimed area. tapos sa kwan, may pumasok din daw na insertion si Senator Pia. Ayan ang hindi ko pa nababalitaan. Parang may pumasok din at sinisimula na rin yata ang investigahan. So hindi lang si Di ko alam yung kwan, ano, hindi lang si Alan. Hindi ko alam, Ronald, yung C6 ba? It's supposed to be a flood control dike, hindi ba? Yung C6 mismo, Yung nakapalibot kalye. doon sa sa Laguna Bay? It's a for flood control. Kaya nakakapagtaka kung bakit gagawa ka ng reclamation area for flood control. Ha? Ikaw talaga. You guys have never heard of that technology? Amazing. Sabi ni flood control dike. Amazing, ha? Oh, Pag okay. nakita mo yung Google Map, ang laki-laki na nung reclaimed area. Tingnan nyo. Ang dami Yeah. nga Laki-laki na. Yeah. ang dami nga sloping projects eh. Slope projects. Okay, Buk, it appears that there has never been a criminal case filed against an impeachable official while in office. Because of, What has because of happened? immunity. After yan eh. What has happened lang in the past was yung kay Erap, after he was impeached and then impeached and he was ousted from Malacanang, doon lang nagsampa ng kaso against him yung plunder kung saan na-convict siya. Hindi, ang other officials, halimbawa Vice President, hindi siya immune from suit. No, impeachable siya pero hindi siya immune from suit. Pero pwede siya kasuhan, pero walang mangyayari sa kaso habang siya ay halimbawa, habang siya ay Vice President. Oo. Nasa Pero, office, pero pwede siyang sampahan ng kaso. Actually, Buk, pati yung yung immunity from suit ng presidente, that is not in any statutory, in any statute eh. It's only in jurisprudence. You won't find it in the Constitution or in any other law na merong immunity ang presidente. It's just jurisprudence, rulings by the Supreme Court. Ito na naman yung mga learned, nagbibigay ng legal opinion. Hindi ba nasa Constitution? Hindi Buk. Immunity from suit? Sa accountability, tingnan mo. I'm not sure, ha? Sige, I'll take a look I again. think it's in the I was Constitution. looking for it before eh. And ang nakita ko were references in Supreme Court rulings eh. In fact, baka that was in previous constitutions. Like in Baka yung 1935. Tingnan mo sa accountability. Like in 1935. Yeah, I look it up again. But I looked for it before in the 86 Constitution, 87 Constitution. Wala eh. 87. Mukhang tinanggal nila from previous constitutions. Like 1935. Anyway, sige. I don't Arles muna think so. bitaw natin. Any more questions for Arles? Saan mo pinagawa yung suit mo, Arles? Maganda. Maganda siya. Sa kapatid ko to. Sa kapatid ko to. Okay. Ikaw pag si Arles, di nung pakita sa atin yan. Ad hominem questions ni Ronald. I'm telling you, ayaw na ni Arles mag-live it sa atin. Hindi. But, Mahal namin kasi si Arles, with your topical question. Okay, Arles, maraming salamat. Teka. Last question. Bukas, bale, what do you expect tomorrow?
Tomorrow, Buked, ang inaasahan natin ay ang cross-examination ng defense patungkol dito kay Silene De Ocampo. De Ocampo. And syempre, after noon, kung magkakaroon ba ng redirect and cross-examination and then yung interjection ng ating senator judges. At syempre, pakakaabangan din natin kung matatapos yan bukas at kung susunod na linggo ay ipatatawag na ba ang STO ng OVP na si Gina Acosta na nagsabi na siya mismo yung inutusan ni Vice President Sara Duterte na ibigay umano kay Colonel Chica yung confidential fund na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Sinabi niya yan sa House Justice Committee hearing. Umasa ka pa, matatapos natin isang araw. Maraming tanong sigurado yung mga senador. Sigurado, Pero, sigurado. Pero okay yung fitting ng suit mo. Pero bukas yung focus nung kung pag-uusapan na bukas, It's a rainy day. Dapat kung chill magiging lang kayo. afternoon na yung Ito session. yung seryoso Rainy day. Bukas yan. Aasahan natin, Ami, na may desisyon na bukas kasi yun din naman yung hiling ni Senator Pia Cayetano at syempre yung minority na kailangan din magkatugma-tugma yung kanilang desisyon patungkol dyan. Kasi ang point kanina ni Senator Judge Subiri tila 2 oras na lang yung nailalaan ng plenaryo ng sesyon ng Senado and then after nun aalis na sila. Mas mahaba nga naman kumpara sa parang nasa 4, 10, 11, parang 4 o halos 5 oras na Senate impeachment court. Eh syempre, lalo pa na darating ang budget season, mas magiging madugo ang coverage at syempre ang trabaho dito sa Senado maging doon sa Kamara. Tama. Okay, magpasalamat tayo kay Arles de los Arles, Santos at ang kanyang monista.